Hindi ni Ashton magawa na ihakbang ang mga paa. Dumarami na ang mga bisita. Sigurado nang hindi magtatagal ay magsisimula na ang party. Napapitlag ang binata ng malakas na hampasin ni Ligayang pangupo niya. The heck, Ligaya? Sila Tita Emma. Tumalon-talon ng dalaga habang kumakaway sa magulang ng binata. Shit! Sunod-sunod na napamura si Ashton. Sa bawat talon ni Ligaya ay siya naman naapak nito sa kanyang paa. Makapal ang sapatos niya, ngunit tila tumagos ang takong nito sa laman niya. Tita! Tito! Mabuti na lang po at nakita ko kayo. Si Ashton kasi ayaw akong itur. Kanina pa kami nakatayo dito. Nagpalinga-linga si Ligaya. Nasaan na po si Hero? Napanguso ang dalaga na mapansin na walang hinahanap ng mata niya. Si Ashton kasi, ang daming arte. Nakakainis. Sinamaan niya ito ng tingin. Kumunitang noon niya nang mapansin na napakadilim na mukha nito ngayon. Ashton, babe, ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong nang mapansin na sobrang pula ng mukha nito. Naku, Tita Emma, Tito Luis, sasamahan ko muna si Ashton na magbanyo. Mukhang hindi pa siya natutunawan. Hindi pa nagsisimula ang party at hindi pa nilalabas ang mga pagkain. Nagkatinginan ang mag-asawa, mahina na humagikik si Emma. Sige lang, Ligaya. Wala namang problema kung gusto mong solohin ng anak ko. Sige na, lumakad na kayo. Nilapit ng ginang ang labi sa tenga ng dalaga. Maraming kwarto sa taas, doon kayo pumunta ni Ashton. Maraming kwarto? Ibig sabihin baka naroon si Hero. By the way, Ligaya, napakaganda mo sa suot mo. Puri pa ng ginang. Bumitaw si Ligaya sa bisig ni Ashton at pinukang pamaypay at parang donya na nag-pose. Thank you po, tita. Buti ka pa na-appreciate ang ganda ko. Hindi katulad ni Ashton na walang taste sa fashion. Sige po, tita, tito, akyat na po muna kami. Napailing si Luis habang nakatingin sa asawa na halos mamilipit sa kilig na nakatingin sa magkasintahan. Love, sa palagay mo ba magkakaapo tayo bago sila ikasal? Mukhang mahilig din ng anak mo eh. Malakas na natawa si Luis. Kanino pa ba magmamana si Ashton? Mayabang niyang dagdag. Habang naglalakad, ramdam ni Ligaya na pinagtitinginan siya ng lahat. Mukhang ang maging mga ito ay nagagandahan sa suot niya maliban dito sa peking fiancé niya na walang taste sa fashion. Kagaya niya, inalis ni Ashton ang kamay niya sa braso nito. Babe, may problema ba? Hindi ka ba filter your mouth, Ligaya. Wala tayo sa bahay. Ah, shit. Niluhod ni Ashton ng isang tuhod para tignan ng paa. Shit, what kind of heels did you wear? Halos madurog ang laman ko sa sakit. Tumingala si Ligaya. Base sa nakikita niya ay mukhang nasaktan talaga to. Umabresyate siyang muli sa braso nito. Sorry na ha, hindi ko kasi napansin. Tara, dadalhin kita sa kwarto sa itaas. Tignan natin kasi baka may sugat ka na. Habang naglalakad sila ni Ashton paakyat sa hagdan, feeling niya isa siyang prinsesa at itong Prince Charming niya. Katulad ng mga fairy tale na nababasa niya, bumitaw siya kay Ashton at tumayo sa gitna. Saka siya kumaway sa lahat habang hawak ang pamaypay na dala niya. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Ashton, ano ba? Reklamo niya nang bigla siya nitong buhati na parang sako ng bigas. Sabing bitawan mo nga, sabi ako. Ngunit imbis na pakinggan siya, nagpanggap itong walang narinig hanggang makarating sila sa tapat ng isang pinto. Saka lamang siya binitawan nito nang makapasok na sila. Ano bang problema mo? Sabi kong bitawan mo ko eh. Bakit bigla ka na lang nang bubuhat? Why, you want me to let you act like a child in front of everyone? Galit na tinanggal ni Ashton ng sapatos. Look at this. You did this to pay for this. Pay daw? Napanunok siya ng laway ng madilim ang mukhang tumingin to sa kanya. Wala naman akong pera eh. Nagmamadali siyang lumuhod sa harapan nito at hinilot ang paa nito. Mahirap na. Baka bigla siya nitong pagbayarin ng malaki. Namumula pa naman ang paa nito at parang namamagapay hata. Buti pa sana kung pagbabayarin lang siya. Paano kung barilin siya nito? Nuknukan pa naman ng sama ang ugali nito. Napaayos siya ng luhod nang biglang bumukas ang pinto. Dahil nakatalikod si Ashton sa pinto, tanging likuran lang nito. Napasinghap sila Tita Camila at si Angel at mabilis na sinara ulit ang pinto. Napasintido naman si Ashton sa noo. Kilala niyang Tita Camila niya
Sigurado na kung ano-ano na naman ang iniisip nito. Stand up, Ligaya. You don't have to massage it dahil wala rin namang mangyayari. Nang may kumatok sa pinto'y binuksan to ng binata. Bumungad ang pinsan niyang si Sinon dala ang isang malaking kahon. Thanks, Sinon. You're a lifesaver. Kiming umiti si Ligaya sa pinsan ni Ashton na ubod din ng gwapo. Hi, Sinon. Tumango naman ito tipid ng umiti bago umalis. Wear this. Tukoy ng binata sa dress na laman ng kahon. Tumikwas ang kilay niya. Ayoko nga. Kontento na ako sa suot ko. Pati ba naman sa susuotin niya ay nangingialam to? Ang sama talaga. Wear this or else you won't leave this room after the party. Choose. Sabi ng ayoko nga. I will give you a 100,000 if you wear this. Kilala niya si Ashton. Hindi to marunong magbiro. Napanunok siya ng laway. Kahit gustong-gusto niya ang gown na suot niya at pangarap nila ni Jamaica na makapagsuot nito noong mga bata pa sila, mukhang kailangan niya na munang kalimutan ang pangarap niya at ibulsang alok nitong pera. Tumikim na muna siya bago nagsalita. Okay, madali naman akong kausap. Teka, sino sila? Anong gagawin niyo sa akin? Nahintakutan na tanong niya nang biglang may pumasok ng mga babae at hawakan siya sa magkabilang braso. Calm down, Ligaya. They're my sister's personal makeup artist and stylist. They will fix you up so you look presentable and fit to this event. Tura ng binata bago lumabas, nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang sabihin na presentable naman ang suot ko, pero sinabi niya yon, mawawalang 100k niya. Okay, fine. Sige, ayusan niyo na ako para gumanda ako. Peste kang Ashton ka. Mamaya maglalaway ka talaga sa ganda ko. Ngit-ngit na. Biglang nagsalita ang isang babae. Madam, hindi na namin ipaplansya ang buhok mo dahil maganda ang pagkaka-curl niya. Kailangan lang natin siyang gawa ng style para ma-emphasize ang ganda ng malit at maganda mong mukha. May babae na humawak sa legs at paa niya. Mula sa kahon ay naglabas to ng kulay itim na heels na kung hindi siya nagkakamali ay mamahalin. Habang may umaayos at nag-spray sa buhok niya, may mga nag-aahit naman ng kilay niya habang may naglalagay ng kung ano-ano sa mukha niya. Huwag kang mag-alala ma'am, hindi na kami mag-a-apply ng makapal na makeup dahil maganda na kayo't makinis ang mukha mo. Kailangan lang nating ahitin at ayusin ang kilay mo dahil medyo hindi pantay. Saka ang lips mo kailangan lang lagyan ng moisturizer bago lagyan ng lipstick dahil dry. Habang inaayusan siya, tinuturuan siya ng mga to kung paano alagaan ang balat niya. Napansin din niya na ang lahat ng mga gamit na dala ng stylist ay kasya sa kanya. Katulad ng singsing, heels at bracelet. Parang sinukat ang lahat sa kanya. Ang swerte niyo naman ma'am, talagang pumunta pa si Sir Ashton sa klinik ni Ma'am Angel para magpatulong na bumili ng mga to para sa'yo. Tumabingi ang ngiti niya. Sigurado siya na si Angel ang pumilit na bilhan siya ng ganito. Kung hindi niya kilala si Ashton, baka maniwala pa siya. Pagkatapos ayusan ay nanlulumo na tumayo siya. Tinanggap niya ang 100k na offer ni Ashton. Pero nanlulumo talaga siya. Gustong-gusto niya talaga ang suot niya kanina. Hindi bale, susuotin na lang niya yun at gagawing uniform pag uwi sa bahay kapag magluluto siya. Ma'am, napakaganda mo. Sigurado ako na isa kayo sa pinakamaganda ngayong gabi. Kailangan mo lang talagang matutong mag-ayos para lumabas ang features ng mukha at korte ng katawan mo. Ang dami niyang papuding natanggap, pero hindi niya makuha na sumaya. Paanong kulay na suot niya ay kulay puti, ang pinakaayaw niya sa lahat. Isang triangle cup spaghetti strap white long gown na suot niya. Na bumagay sa white gold set jewelry na suot niya. Nakalugay lang ang buhok niya at inispray. Ang mga ito'y pampakintab para magmukhang healthy. Dahil magsisimula ng party, lumabas siya ng silid. Napawaw siya nang makasalubong niya si Sandara, kasamang asawa nitong si Axus. Ang ganda mo, Sandara. Pak na pak, para kang Serena. Napakaganda nito sa suot na yellow mermaid long evening gown. Morena to pero napakaganda at napakaamo ng mukha. Kilala niya ito dahil sikat tong swimmer noon. Maganda na ito sa pictures pero mas maganda pa pala ito sa personal. Mas maganda ka, Ligaya? Para kang tala sa langit na bumaba sa lupa. Mahinhin na puri ni Sandara sa dalaga. Hindi lang ito maganda, mahinhin at may class pa, kumanalita at kumilos. Sa bagay, nalaman niya na galing din ito sa mayamang pamilya. Oh my! Halos walang masabi si Angel na makita siya. You're gorgeous, Ligaya.
I'm sure my brother will drop his jaw when he'll see you. Siya man ay napaawang ang labi nang makita si Angel. Katulad ni Sandara ay napakaganda nito sa suot na skin tone tube long gown. Nakita niya din ang mag-asawang sina Tita Camila at Tito Zevito, sina Tita Clara at Tito Jay, at ang kanilang anak. Kung susumahin ay napakalaki pala ng kanilang pamilya. Pati ang mga tita ni Ashton at Mommy ay napakaganda sa kabila ng edad. Welcome party daw ito, pero bakit parang hindi naman? Ganito ba kabonggang welcome party ng mayayaman? Habang pababa ng hagdan, napatingin siya sa pamilyar na figura ng babae sa sulok. Abala to sa pakikipag-usap sa cellphone. Jolene? Hinawakan niya ang laylayan ng suot niya at nagmamadali na bumaba para puntahan to. Kung gano'n ang event pala na to ang tinutukoy niya na pupuntahan? Jolene! Humahangos na lumapit siya dito nang maabutan niya to. Nalaki ang mata nito nang makita siya. Miss Di Malanta? Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin na gatecrasher ka. Balak niya sanang sabihin na may nag-imbita lamang sa kanya na biglang may dumating at tinawag to. Namutla si Jolene at mabilis na iniwan siya. Sandali lang, babalik ako. Nito bago umalis. Hindi nagtagal ay bumalik ito ng malaki ang ngiti sa labi. Ito nga palang hiniram ko sa'yo. Thank you ha. Hanggang sa susunod ulit. Natigilan siya na mapansin ng mag-aanang kwintas na ibinalik sa kanya ni Jolene. Sinuri niya itong maigit sa kainamoy. Naalala niya narinig niya sa DV nang makita niya to. Hindi kaya ang kwintas na hiniram nito sa kanyang tinutukoy nito? Ano ba? Bitawan mo nga ako? Reklamo nito nang pigilan niya to sa braso. Nag-buy and sell ako ng mga alahas noon. Kaya alam kong peke sa totoo. Nasaan ang kwintas? Ibalik mo sa akin ang kwintas na hiniram mo. Hanggat maaari ayaw niyang sumigaw at gumawa ng eksena. Kaya naman mahinaw siyang nakipag-usap. Sigurado ka ba na peke yan? May ebidensya ka? Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Ano? Pero humiram ka sa akin. Sapat ng ebidensya yon. Sa palagay mo maniniwala sila na humiram ako? Mayabang ng umisit at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Alam ko ang background mo. Kaya imposible makabili ka ng mamahaling kwintas na katulad nun. Isang limited edition na APL necklace na nagkakahalaga ng 65 million? Sabihin mo nga sa akin, saan mo napulot yon? Ninakaw mo? O baka naman may sugar daddy kang nagregalo sa'yo? Alam ni Ligaya na masamang ugali ng babaeng to, pero hindi niya inasa na ganito katindi. Ibalik mo na lang ang kwintas para matapos ng usapang to. 65 million? Nanuyong lalamunan niya sa takot. Ngayon pa lang inatatakot niya siya kapag nalaman ni Ashton na nawawalang kwintas. Ngumisi lamang to. Hindi mo ko masagot. Siguro nga ay ninakaw mo. Magpasalamat ka na lang dahil binenta ko bago ka pa mahuli ng ninakawan mo. Subukan mo pang habulin o sundan ako. Sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat na gatecrasher ka sa party na to. Ito pang matapang pagkatapos makagawa ng kasalanan sa kanya. Muli niya tong hinawakan sa braso. Ngunit bago pa siya makapagsalita, malakas na tumamang kamay nito sa pisngi niya. Sinampal siya nito. Pwede ba, Miss Di Malanta? Huwag mo naman palabasin na pinalitan kong kwintas na pinahiram mo. Ganyan bang modus mo? Ang palabasin na mamahalin ng mga alahas mo para makascam ng pera sa mga kaibigan mo? Scam? Siguro nga desperada siyang magbenta nun. Pero hindi siya ng scam sa ganitong paraan katulad ng sinasabi nito. Sa kakailan pa sila naging magkaibigan. Kumuyam ang kamao niya. Gusto niyang sugurin si Jolene at tubusin ang buhok nito. Pero napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makitang iba't ibang uri ng tingin ng bisita sa kanila. Ang iba ay mapanuya, ang iba ay mapanghusga, ang iba ay pangmamaliit sa kanya. Ganito ba tumingin ang mga mayayaman? Hindi pa nila alam ang katotohanan ay duduruin ka na nila sa pamamagitan lamang ng tingin nila. Naalala niya si Ashton. Ganitong ganito si Ashton. Umiyak si Jolene para magpaawa sa mga tao. Tinuring kitang kaibigan, Ligaya. Alam ko kung gaano kahirap ang pamilya mo. Kaya paano ka makakabili ng mamahalin at limited necklace na sinasabi mo? Nahihirapan naman tayong lahat sa buhay. Pero sana naisip mo na hindi pa rin dapat tumatalo na kaibigan. Saka, hindi ka naman imbitado sa party na to. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Napakasinungaling mo talaga. Kung hindi lang niya iniisip ang kahihiyan na dadalhin niya sa pamilya ni Ashton, ay baka nasugod na niya ang babaeng ito.
Ubod ng sinungaling at sama. Sinungaling? Ako pa ang sinungaling sa ating dalawa? Pinahid nitong peking luha sa mata. Kitang-kita niyang ngisi sa labi nito na kaagad ding nawala. Huwag kang gumawa ng gulo dito, Ligaya. Kung ako sa'yo ay umalis ka na bago ka pa makaladkad palabas. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Ashton ngayon sa kanya? Okay lang sana kung mukhang pera lang ang tingin nito sa kanya. Pero ang magdala ng kaguluhan sa mahalagang event ng kanilang pamilya, ito ay sobrang nakakahiya. Saka pinahiram niya ang 65 million worth na kwintas at ngayon inawawala to. Ano ang gagawin niya? Dear, what happened? May lumapit na matandang lalaki kay Jolene. Dad, sinubukan akong i-scam ng babaeng yan. Lalong ginalingan nitong pag-iyak para makakuha ng awa sa ama. Pinapalabas niya na pinalitan kong kwintas na hiniram ko sa kanya. She's poor and nothing, Dad. Paano siya magkakaroon ng necklace na nagkakahalaga ng 65 million? Kung isa lang naman siyang secretary. Nang marinig ang sinabi ng anak ay nang-insulto na tumingin ito sa kanya. Iha, paano mo nagawa to sa aking anak? Alam mo ba na siya ang head ng finance? Bilang chief financial officer ng kumpanya, hindi ko ito mapapalagpas. What's happening here? Nang marinig niya ang boses ni Angel ay hiyang-hiya na nagyuko siya ng ulo. Ang lahat ng tapang niya ay nalunod dahil sa kahiyan. Ano na lang ang mukhang iharap niya sa pamilya ni Ashton. Ngayong nalaman na nitong gulong dinala niya sa mismong event nila. Nang makita nito si Angel, yumuko to bilang paggalang. Miss Angel Tan, the CEO of Angel's Cosmetics Company. Pasensya na sa gulong ito. Gusto ko lamang sanang turuan ng leksyon ng babaeng ito na nagtangkang lukohin at palabasin na sinungaling ang aking anak. Nang makita ng mag-ama ang parating na si Ashton, mabilis na yumuko ang dalawa. Sir, hindi siya iyakin pero nang makita niya na nakatingin na sa kanilang lahat, parang gusto niyang maiyak. Siya na itong naloko ng masama, mukhang siya pa ang lalabas na masama. What's happening here, Miss Dimalanta? Sir, let me explain the situation. What happened, Ligaya? Kinabakasan ang pagkabiglang mukha ng mag-ama nang marinig na tawagin ni Ashton sa first name ang dalaga. Go on, tell him what's happening, sulsul ni Angel. Alam niya na magagalit si Ashton kapag nalaman itong ginawa niya, pero doon di naman patungo yon. Sigurado din naman siya na magagalit ito dahil sa gulong dinala niya dito ngayon. Humiram siya sa akin ng kwintas. Pinakita niyang kwintas na ibinalik ni Jolene. Pero nang ibinalik niya sa akin ito, peke na. Gusto ko lang namang bawiin sa kanyang tunay na kwintas. Wala akong balak na guluhin ang event na to. Pero nagmatigas siya at pinapalabas na nagsisinungaling ako. Ayon sa anak ko, isa ka lang hamak na sekretary. Paano ka makakabili ng 65 million worth of necklace gayong mahirap ka lang naman? Bumaling ang ama ni Jolene kay Ashton. Sir, we have a rules in company. Her behavior is unacceptable. Ang katulad niya, hindi dapat hinahayaan na magtrabaho sa kumpanya. Dahil isa siyang manloloko, sinungaling at magnanakaw. Do you know the purpose of this event, Mr. Caraballo? Malamig nitong tanong. Napalunok ng laway ang matanda nang makitang napakadilim na ekspresyon ng binata. Maging ang anak na si Jolene ay nakadama ng kakaibang kaba at takot. Nagsimulang manginig sa takot ang matanda. Ngunit nagawa pa rin na sumagot. Yes, this is your engagement party, sir. Magalang at kumpiyansang sagot pa nito. Engagement party? Napatayo ng tuwid si Ligaya sa kanyang narinig. Ibig sabihin na hindi ito isang welcome party para kay Hero? Ashton. Awang ang labi na tumingala siya kay Ashton nang lumapit sa kanya. Ang lahat ng naroon ay napasinghap ng makitang hinapit nito ang bewang niya. Gamit ang may babalang boses at delikadong tingin. Tiningnan ni Ashton ang mag-ama. That's right. Now tell me, how dare you to accuse my fiancé of stealing something from someone when that necklace was given by me? Hinawakan ni Ashton ang pisngi niya. Ang makita nito na mumula to ay mabagsik tong tumingin kay Jolene. Kaya napaatras ito sa takot. You dare to deceive and hurt my fiancé? Do you think you'll get away with it? Fiancé mo si Miss Dimalanta? Nangatog si Jolene sa takot katulad ng kanyang ama. Nabigla si Ligaya nang lumuhod sa harapan nilang mag-ama. Wala na ang kaninang mapagmataas na aura ng dalawa. Nasa mukha ng mga ito ang magkahalong pagkabigla, takot at pagmamakaawa.
Humihingi kami ng tawad sa aming kapangasan at kamangmangan. Hindi namin alam na fiancé mo pala siya. Tama si Daddy, sir. Patawarin mo sana kami. Tumingala si Jolene at tumingin kay Ligaya na nagmamakaawa. Please, Miss Di Malenta, pakiusap, patawarin mo kami. Nang subukan na lumapit ni Jolene sa dalaga ay humarang si Ashton sa kanya. Don't try to lay your dirty hand again on her skin. Baka mapatay kita. Napasinghap si Ligaya na tutukan to ng baril ng binata sa ulo. Maging ang mga bisitang naroon ay napasinghap sa gulat, maliban sa pamilya ng binatang hindi na nabigla sa ginawa nito. Ashton! Kahit siya'y natakot, hindi man niya nakitang mukha nito dahil nakatalikod ito at nakaharang sa kanya ngayon, alam niya na galit ito. Napasinghap siyang muli nang marinig niya ang pagkasa nito ng baril. Naalala niyang ginawa niya noon sa bar kung saan niya ito unang nakita. Hindi kaya yumakap siya sa bewang nito. Hoy Ashton, magunos dili ka. Please, huwag mo silang saktan. Kapag namatay ang isa sa kanilang dalawa, magiging kasalanan pa niya. Sigurado na hindi siya makakatulog ng maayos sa gabi dahil sa konsensya. Hinigpitan niyang pagkayakap niya kay Ashton. Sobrang lakas ang tibok ng puso niya sa kaba. Nabibingi siya. Natatakot siya na sobra na baka hindi niya ito mapigilan. Napadilat siya na maramdaman ang mainit na kamay ni Ashton na nakahawak sa kamay niya na nasa tiyan nito. Buong akala niya aalisin itong kamay niya ngunit mali siya. Nanlaki ang mata niya nang sa isang iglap lang ay nakapaikot ng kamay nito sa bewang niya. Habang nakayuko at nakatingin ng matiim ang mga mata sa kanya. Napalunok siya ng laway nang makita kung paano magalawan ang panga nito na parang hindi nagustuhan ng ginawa niyang pagpipigil sa balak nitong gawin. Then what do you want me to do with them? I told you before, right? Ayokong ginagalaw ng ibang pag-aari ko. Naalala niya na ito din ang sinabi ng binata nung araw na magtangka silang nakawin ang mga sasakyan nito. Ito rin ang sinabi ni Ashton noon. Pero hindi naman ako kotse. Tao ako. Pagdadaan niya sa biro, ang kaso mukhang nagalit ito lalo dahil lalong dumilim ang mukha nito. Nilibot niyang mata sa paligid. Marami ang nakatingin, nakakahiya na. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapakalma to. Hinawakan ang mukha nito. Babe, calm down, okay? Engagement natin to. Kaya dapat hintayin natin na matapos ang engagement natin bago mo sila parusahan. They deserve punishment for what they've done to you. Sa palagay mo? Makapigil hiningang hinalikan niyang binata sa labi ng mabilis. Nang humiwalay siya dito sobrang pula ng pisngi niya. Ang dami kasing tao at alam niyang pinapanood sila ng mga to. Ikaw kasi ayaw mong kumalma eh. Pwede mo naman silang harapin mamaya pagkatapos ng engagement nating dalawa. Tara na, doon na tayo. Magsisimula ng event. Diyos ko. Dapat pala pinag-isipan ko ng mabuting gagawin ko. Lupa, kainin mo na ako. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan ng tingnan lang siya ni Ashton ng walang ekspresyon. Hindi kaya ayaw nito sa halik niya? Napukaw siya na magsalita sa Jolene. Miss Di Malenta, I'm sorry talaga sa nagawa ko. I swear, hindi ko na ulitin ang ginawa ko. Tinasa niya ng kilay si Jolene. Pinatawad? Mukhang nagkakamali ka ng akala, Jolene. Tumingin siya kay Ashton sa kanginuso to. Huwag mo siyang barilin, pero gusto kong makulong siya sa panluloko sa akin, babe. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niya sa akin. Hindi lang siya sinungaling. Mapagmataas pa sila ng daddy niya. Turuan mo sila ng leksyon, lalo na yung babaeng yan. Siya na itong may kasalanan sa akin, ako pang pinapalabas niyang masama. Miss Di Malenta, nakikiusap ako. Please, maawa ka. Ayaw ko makulong. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ni Jolene maging ng daddy nito. Nahihiya lang naman siya kanina sa mga kaanak ni Ashton, kaya hindi niya ito pinatulan. Pero sagad ang galit niya dahil sa pamamahiya nito sa kanya. Ang ibang tao talaga, kahit sila nang may kasalanan at nakagawa ng kasalanan sa kapwa, sila pang mapagmataas. Tinulungan mo na, ikaw pang lalabas na masama. Mabuti na lang at dumating si Ashton para ipagtanggol siya laban sa mga to. Paano kung hindi dumating si Ashton? May tatayo kaya sa tabi niya? Sumenya si Ashton sa mga security na dakpin ng mag-ama't alisin na kaagad naman nilang sinunod. Tumingala si Ligaya at tumingin sa binata. Laking gulat niya nang makitang nakatingin pala ito sa kanya. May problema ba? Kabadong tanong niya. Feeling niya kasi parang galit ito.
Nagalit kaya ito sa ginawa niya? Blanco kasi ang ekspresyon nito kaya mahirap basahin at hulaan kung ano tumatakbo sa isipan nito. You kissed me earlier. Namula siya. Ano naman? Saglit lang naman ah. Kunwari umirap siya dito. Ikaw nga palagi mo akong hinahalikan. Kaya bakit parang lugi ka pa para sa isang halik lang? Hinawakan siya nito sa kamay. Hinayaan niya na igiya siya nito sa paglalakad. Ang lahat ng taong nasa daraanan ay binigyan sila ng daan hanggang sa makarating sila sa maliit na stage na nasa gitna. Ang bilis ng pangyayari. Akala niya galit si Ashton sa kanya pero mali siya. Dahil sa harapan ng lahat ay ito mismo nagpakilala sa kanya bilang fiancé nito. At sa harapan ng lahat ay hinalikan siya nito sa labi sabay suot ng singsing sa kamay niya. Sa oras na alisin mo uli ang singsing na ito sa daliri mo, may parusang naghihintay sa'yo. Hindi siya nakapagsalita, nakahawak lang siya sa labi niya na hanggang ngayon ay nakaawang pa. Why? Do you want me to kiss you again? Tanong pa nito, mabilis na umiling siya. Naku, hindi na. Nalaki ang mga mata niya nang muling sakupin ng labi nitong labi niya. Gusto niya itong itulak palayo sa kanya ngunit parang nawalan siya ng lakas. Bakit kaya ganitong pakiramdam niya ngayon? Bakit parang ang sarap ng halik nito? Pagkatapos ng matagal na halik ay humiwalay ito sa kanya. Yumuko ito at mahinang bumulong. You look stunning in your dress tonight, Ligaya. Ano kayang mangyayari ngayong engaged na si Ligaya kay Ashton? Umiibig na kayang binata kay Ligaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.